Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Paano mo pinagdiriwang ang Pasko ngayon? Maalala ko nung ako ay na-assign bilang isang inhinyero sa China taong 1992. Ang trabaho ko noon ay pumunta sa mga burol. December 25, araw ng Pasko. Mag-check ng mga ginawang mga struktura, sa mga electric, ganyan, sa ituktok ng burol. At habang ako'y paakyat, mayroon isang bata na tumatakbo pababa. Maliit lang, mga 5 years old. At patuloy pa rin ako umakyat sa burol hanggang nadaanan na naman ako ng bata. Tumatakbo pataas. Sinundan ko yung bata at nakita ko yung kanyang tatay ay naghuhukay ng isang pundasyon ng poste ng electric post. At sa tabi ng hukay na yon ay may banig at may unan. Yung pala, nalaman ko, yung mag-ama ay magdamag na natulog doon sa tabi ng hukay para pag nahukay nila yon may bayad sila. At malala kong bayad nun ay napakaliit lang. Ang hindi ko makalimutan, dahil kinakausap ko ang Diyos, sabi ko, birthday mo ngayon. Paano ko kaya i-celebrate yung birthday mo ganyan? Paano ko malaman ang iyong mensahe? So, ako'y nagdinilay, nagbubulay-bulay, ganyan. At nung mapatapat ako dun sa mag-ama, tumigil yung awa na maghukay. At inutusan ang kanyang anak na iabot sa akin yung kalahati ng tinapay, kanyang kalaki na tinapay na hinati. Yung kalahati, binibigay sa akin yung kalahati para sa kanilang mag-awa. Yung panahon na yun, hindi ko alam kung paano ko i-explain yung aking naramdaman. Araw ng Pasko, yung mag-ama natulog doon para lang may ikabubuhay. Ako naman nandun para hinahanap ang Diyos. Pero alam nyo, ang natutunan ko, ang Diyos ay laging nasa tabi natin. Kung tayo lang ay yung mapagmatsyag, marunong makinig, ang Diyos ay kumakausap sa atin lagi. Doon ko nalaman na kinakausap ko ng Diyos. Parang sinasabi niya sa akin, Pasko, ano ba ang hinahanap mo sa ngayong Pasko? Binigay ko sa iyo ang napakaraming biyaya. Balikan mo lang yung biyaya mo. Tignan mo itong mag-ama. Napakaliit lang, simple ang kanilang biyaya. Pero tuwan-tuwa sila at sila ay nagbabahagi. Ako naman ito ay napatigil at napatingala. Sabi ko, oo nga Lord, ngayong Pasko ay aking pinasasalamatan kita dahil napakaraming biyayang binigay mo na sa aking buhay. Wala akong karapatang mag-complain, sabi nga. Kaya dito ay sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, kung binasa natin, si Maria ay nagbulay-bulay. Inilagay niya sa kanyang puso nang balikan niya yung mga biyayang natanggap niya ngayong sa pagsilang ng kanyang anak na si Jesus. Talagang kanyang pinag-isipang mabuti at pinagbulay-bulayan niya ang kabutihan ng Diyos. Siguro magandang hamon ng Diyos sa ating ngayong Pasko ay sa kabisihan natin. Alam ko yung mga nakarang mga araw, tayong lahat ay busy sa regalo, sa party, ang dami, sa pasyal. Siguro maganda ngayong oras na ito ay magkape tayo. Habang nagkakape, balikan natin yung mga biyayang binigay ng Diyos sa atin. Balikan natin yung mga kabutihan ng Diyos. Manahimik tayo, umupo sa isang tabi, at mag-enjoy. Kausapin natin ang Diyos. Sabihin natin kung gaano siya kabuti sa atin. Na sa mga nakaraang mga araw, sa buong taon, ang daming mga pagsubok na dumaan. Pero hanggang ngayon, tayo ay buhay at ligtas. At
binuhos ng Diyos ang kanyang biyaya. Kaya mga kapatid, samahan ninyo ako na ito ang pinakamagandang pag-celebrate ng Christmas. Yung kayo, ikaw at ang Diyos lang. At balikan, pasalamatan siya sa lahat ng biyaya. Isang mapagpalang Pasko sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid. A joyful Christmas, a blessed Christmas to all of us. May the Lord continue to be present in our lives. May the Lord continue to shower His blessings and blessings upon us. And may we continue to put Him number one in our lives. Because Jesus is the only way. Without Him, we are nothing. God bless po at yun nga, joyful Christmas and a blessed Christmas. God is good.